Makasaysayang araw po. It's showtime! Sa ika-10 bahagi nito, ngayong buwan ng anibersaryo ng pagkamatay ni Andres Bonifacio, ating isasara ang serye na ito ukol sa mga sinasabing mga ebidensya ng kanyang pagkapangulo. Ayon sa isang estudyante na de Cagayan ukol sa petisyon na humihiling na gawin ang nararapat na hakbang upang itanghal na unang Pangulo ng Pilipinas si Bonifacio na maaaring pirmahan sa change.org/Bonifacio Unang Pangulo. Let us put our faces into our palms and desks for this ridiculous petition. Katawa-taraw ang proposisyon at sinasabing hindi makatitindig sa anumang pagsusuring akademiko. Nang simulan ni Milagros Guerrero, Ramon Villegas at Emmanuel Encarnacion ang panukalang ito noong 1993, halos pagtawanan sila. Ngunit patuloy silang tumindig. Ng panahon, may mga profesor na nagtuturo na nito at mga grupo na nagtataguyod nito. 2010, nagkaroon na ng Street Declaration ng pangkat na Héroes del 96 at noong 2013, sinimulan ng Alliance of Progressive Labor ang kampanyang Bonifacio Unang Pangulo na siyang muling nagpaingay ng issue sa media. Noong August 23, 2013, pumirma ang General Assembly na binubuo ng mga kasaping historiador at mga guro ng Philippine Historical Association sa Palawan Resolution na nananawagan ng muling pagtingin sa issue. Ng iba't ibang aktibidad ang grupong May Pag-asa, Bonifacio 150 Committee at iba pang mga pribadong mga grupo. At noong Disyembre 2014, ay ng pelikula at aklat na Bonifacio Unang Pangulo, sinimula ng inyong lingkod ang Signature Campaign. Mula nang simula ng Signature Campaign at ang mga pakikipagkonsultasyon sa iba't ibang historiador at sa komunidad na naisakatuparan na sa UP Diliman, DLSU, UP Baguio at sa pakikipagtalastasang pribado, lalong tumitibay ang mga ebidensya at ang mga dokumento. Nailathala na rin sa magazine S ilang importanteng petisyon. Iba't ibang eksperto at mga importanteng tao ang itinaya ang kanilang mga pangalan at reputasyon sa kanilang pagpirma at pagsang-ayon sa proposisyon. Ilan lamang sa mga ito sina Zeus A. Salazar, PhD, Luis Derry, PhD, Fernando Nakpilsialcita, PhD, Professor Albert Alejo, SJ, Celestina Bongcan, PhD, Arley de la Cruz, PhD, Clemen Aquino, PhD, Fernando Santiago, Lars Ubaldo, PhD, Romel Hernandez, PhD, Florina Aurelio Swan, PhD, Vicente Villan, PhD, Carlos Tatel, PhD, Nela Florendo, PhD, Victoria Puan, PhD, Amalia Rosales, PhD, Antonio Contreras, PhD, Roderick Nuncio, PhD, David Michael San Juan, PhD, Carmen Peñalosa, PhD, Professor Fer Mangahas, Professor Lito Nunag, Professor Atoy Navarro, Professor Tim Dacanay, Dulce Festin Baybay, Professor Casiple, Attorney Ignacio Bunye, at marami pang iba. Nagbigay din ng suporta ang dating Secretary of Foreign Affairs na si Alberto Romulo. Gayun din, 13 doktorado ng Departamento ng Filipino ng UP Diliman at ituruan nila ang liban pa sa pagpirma ng 2 national Virgilio S. Almario at Bienvenido Lumbera. Nagkaroon na rin ng mga unanimous resolutions na tanghalin si Bonifacio na unang Pangulo ng Pamahalaang Katagalugan ang mga sangguniang panglusod ng Maynila, Cebu, Cotabato. Sa lahat ng ito makikita, hindi ito katawa-tawa. Kung noong 1993, 3 lamang sila na nagsusulong nito, ngayon, mahigit na sa 4,000 sa ating mga kababayan ang pumipirma matapos na pag-aralan ang issue. Marahan po tayong susulong. Nagpapatuloy po ang talastasan. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.